mga katombi. Muli bago ko simulan ng ating kwento, itong susunod na storya ay mula kay JD o mas kilala sa pangalang ni Nuno. Kwentong bayan at pintados. Pasensya na po kasi wala pa po akong budget para kumuha ng sarili kong writer. Pero talaga nagsusumika po ako para mabigyan kayo ng magandang kwento. Naway suportahan niyo po ako mga katombi. Pangako po sa darating na buwan, bagong kwento ang ilalatag ko sa inyo. Maraming salamat mga katombi. Ingat kayo lahat. Nakatira sa bulubunduking bahagi ng Sagay itong si Popoy. Ang pangunahing pinagkakakitaan ay pagtatanim ng saging. Ang pinagtataniman niya ay lupaing pinamanas sa kanya ng ama. Medyo may kalaparan ang lupaing ito. Pinuno nila iyon ng saging. At nang mamatay ang mga magulang ni Popoy, siya na ang nakinabang dito. Dahil din sa mga puno ng saging na ito, nagbago ang buhay ni Popoy. Hindi niya akalain ng dahil sa mga tanim nilang saging, magkakaroon siya ng isang kakaibang karanasan. Simpleng buhay lang naman meron si Popoy. Hindi rin ganun kalakihan ang kinikita. Dahil hindi naman sabay-sabay na namumunga ang mga puno ng saging. Mababa din ang bentahan ng saba sa merkado. Sakto lang ang kinikita ni Popoy para makabili siya ng makakain sa araw-araw. Hanggang sa isang araw, ginabi siya sa pag-aani ng mga saging na ibebenta kinabukasan. Papadilim na nang lumabas siya sa sagingan. Habang papalabas, tila may napansin siyang puno na namumukod tangi. Malaki ito at napakaganda. Tinitigan niyang mabuti ang pinakataas na puso ng saging. Papalabas na ang puso nito. Namangha si Popoy sa nakita. Kaya tinandaan niya ang punong yon dahil panigurado magiging napakalaki ng bunga nito. Kinabukasan, maagang nagpunta si Popoy sa sagingan para anihin ang mga saging na kanyang dadalhin sa bayan. Napadaan muli siya doon sa malaking puno ng saging. At nang tingalain niya ito, napangiti siya dahil papalabas na nga ang puso ng saging na yun. Natutuwa si Popoy sa tuwing nakakakita siya ng magandang puso ng saging. Dahil alam niya na magiging malusog at malalaki ang mga piling nito. Minsan ay kinakausap niya pa ang mga puso ng saging. Mamunga kayo na marami para hindi ako magutom. Wika ni Popoy. Isa-isang hinawakan ang mga puno ng saging na madadaanan niya. Nakaugalian din ni Popoy na magdasal muna sa bawat puno ng saging na itutumba para pagkuhanan ng bunga. Nagpapasalamat ito sa Diyos at sa lahat ng elemento sa paligid sa pagbibigay ng biyaya sa kanya. Kung hindi nyo na itatanong, ang ama ni Popoy ay isang manggagamot at tagapamagitan ng kalikasan ng mga panahong nabubuhay pa ito. At ang mga nakaugalian niyang gawain mula pa yun sa kanyang ama. Itinuro ito sa kanya noong bata pa lamang. At ayon pa sa ama, ibalik niya ang ikapuna bahagi ng kanyang inani sa lupa. Kaya sa tuwing matatapos ang pag-aani,
Inihiwalay niya ang mga hinog na bunga at iniiwan ito sa gitna ng sagingan. Sabay sambit ng pasasalamat sa magandang ani. Kahit kailan hindi naman siya nabibigo. Dahil sa tuwing darating siya sa bayan ay halos paggagawa ng mga saging niya. Bukod sa napakagaganda, napakalaki ng bawat piling ng saging na inaani niya sa kanyang sagingan. At hindi rin siya nagtatagal sa bayan. Nakakauwi din kagad dahil mabilis nauubos ang kanyang mga paninda. Matapos magbenta, bibili lamang ito ng kakailanganin niya at kagad ding uuwi. Medyo malayo ang bayan sa tinitirahan ni Popoy dahil nasa bulubunduking bahagi pa siya nakatira. Sasakay pa ng habal-habal hanggang sa paanan ng bundok. Aakyat pa ito bago makarating sa kanyang lupain. Gabi na nakakauwi si Popoy. Habang nagpapahinga, naisipan niyang maglakad-lakad sa sagingan. Medyo nalibang si Popoy. Napakadaming alitaptap ang dumadapo sa mga kakabukadkad pa lamang na bulaklak ng saging. Hanggang sa madako siya sa malaking puno ng saging. Nakita niya na dumudungaw na ang puso nito paibaba. Sa sobrang pagkamangha ay tumayo siya sa tapat ng puno ng saging sa mismong ilalim ng puso. Habang nakatingala, napanganga si Popoy. Unti-unting dumadami ang alitaptap na lumalapit sa pabukang puso ng saging. Hindi na niya namalayan ng oras. Hindi rin alintana ng binata ang dami ng lamok sa paligid. Habang nakanganga, may kung anong kulay berdeng liwanag ang namumuo sa dulo ng puso ng saging. Bigla itong pumatak. Sakto sa loob ng bunganga ni Popoy. Nagulat siya at kaagad nalunok ang kung anong bagay na yun. Sinubukan pa niya itong iluwa. Pero hindi na niya mailabas. Kinakabahan na si Popoy ng mga oras na yon. Dahil nang malunok niya ito, kaagad siyang nakadama ng panghihina ng tuhod. Napaluhod si Popoy. Maya-maya ay naramdaman niyang tila may mga kaluskos sa paligid. Pinilit niya ang sariling makatayo. Kaagad na inikot ang kanyang paningin. Laking gulat niya dahil sa madilim na kapaligiran. Naaaninag niya ang mga nagbabagang mata ng kung ano-anong nilalang. Dahil sa takot, kaagad niyang binunot ang kanyang gulok na nooy nakasukbit sa kanyang tagiliran. Sino yan? Magpakita kayo! Wika ni Popoy. Pero walang lumalabas na nilalang. Hanggang sa tuluyan nang nag-atrasan ang mga ito. Kinuha naman ni Popoy ang pagkakataon upang tumakbo papasok sa loob ng tahanan. Habang tumatakbo, nakarinig siya ng mga hiyaw, angil at mga kaluskos sa paligid. Kaya muli siyang napahinto. Pero sa tuwing hihinto siya sa pagtakbo, nawawala ang mga tunog. Hanggang sa naisipan niyang hamunin ng anumang nilalang na nakasunod sa kanya. Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Hinahamon kita! Wika ni Popoy.
Hindi niya alam sa sarili kung saan niya hinugot ang tapang para hamunin ang kung anong nilalang. Maya-maya pa, lumantad ang isang itim na anino. Hugis kabayo ang ulo at may katawan ng tao. Isa pala itong tikbalang. Laking gulat niya nang magsalita ito. Popoy, ibaba mo ang iyong gulo. Dahil hindi ako naparito para makipaglaban. Andito ako para masiguradong mairaraos mo ng ligtas ang buong gabing ito. Dahil ang nalunok mo ay isang uri ng mutya. At ang tawag dito ay mutya ng saging. Hindi mo man alam, pero napakalakas ng taglay na kakayanan ng mutyang yan. Kakayanang hinahangad ng ibang elemento. Wika ng tikbalang. Kaagad namang binaba ni Popoy ang hawak na itak. Kung gayon, ikaw yung nakasunod sa akin kanina pa, no? Tanong ni Popoy sa tikbalang. At kaagad naman itong nilapitan ni Popoy. Oo. Ako yung nakasunod sa iyo kanina pa. Lagi kitang pinagmamasdan dahil alam ko na darating ang araw na ito. Halika kaibigan. Umuwi na tayo sa bahay mo. Para mapanatili kitang ligtas hanggang matapos ang gabi. Dahil sa gabing ito pa lamang kayo magiging isa ng mutya na nasa katawan mo. Tugon ng tikbalang. Kaagad namang umuwi si Popoy. Pagkarating sa tahanan, inutusan siya ng tikbalang na isara ang lahat ng pinto at bintana ng tahanan. Nagpaiwan naman ito sa labas para magbantay. Hanggang sa tuluyan nang nakatulog si Popoy. Kinabukasan, paggising niya ay nakaramdam siya ng kakaibang gaan ng pakiramdam. Paglabas niya ng tahanan, nakita niya ang tikbalang na nakaupo sa atangan ng pinto. Lumapit ito sa kanya at sinabing, "Gising ka na pala. Maaari na akong umalis. Ikaw at ang mutya ay magkaisa na. Tandaan mo, Popoy. Gamitin mo sa ikabubuti ng lahat ang taglay mong gamit. Dahil sa kakayanang taglay ng iyong katawan, madami ang magtataka at maninibago sa mga kilos mo kaya hanggat maaari. Maging maingat ka, kaibigan. Huwag na huwag mong papahalata sa ibang tao na may taglay kang kakaibang kakayanan." Wika ng tikbalang. Pero nagtataka si Popoy. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng elemento. Anong lakas ba yung sinasabi mo? Paano ko naman yung papalabasin? Tanong ni Popoy. Ipinaliwanag sa kanya ng tikbalang ang ibig nitong sabihin. Siguro naman nararamdaman mo ang kakaibang gaan ng katawan mo pagbangon mo ng higaan. Ngayon, para mas maunawaan mo, lumabas ka dyan sa bahay mo at may gagawin tayo. Tugon ng tikbalang. Kaagad namang lumabas si Popoy sa tahanan. Laking gulat niya nang bigla na lang siyang undayan ng tadyak ng tikbalang. Pero mabilis niya itong nailagan. Pati na rin ang sunod-sunod na pag-atake ng tikbalang.
Napakabilis ng kilos ng tikbalang pero sa paningin ni Popoy, tila napakabagal ng mga ito. Siguro ngayon, nauunawaan mo na ang ibig kong sabihin. Ito ang pagbabagong pagdadaanan ng katawan mo. Bukod sa bilis ay magtataglay ka din ng kakaibang talas ng pangdama, paningin, pati na rin ang pangamoy. Mapapansin mo ito sa pagdaan ng panahon. Habang tumatagal, malalaman mo kung paano mo gagamitin ng tama ang mga kakayanang ito. Wika ng tikbalang. Kaagad naman itong nagpaalam sa binata. Ngunit nangako itong patuloy na gagabayan si Popoy. Habang tinutuklas ang kakayanan na ipinagkaloob ng mutya. Sa paglipas ng panahon, natutunang gamitin ni Popoy ang kanyang kakayanan, lalo na sa trabaho. Hindi ito mabilis mapagod. Sa buong araw niyang paglilinis ng sagingan at sa iba pang mga gawain. At isang pangyayari ang mas lalo nakapagpatunay ng bisa ng hawak na mutya. Ito ay nang makaharap niya ang isang aswang. Isang hapon habang papauwi galing sa pagtitinda. Naglalakad ito pauwi ng tahanan. Hinarang siya ng isang lalaki. Medyo masukal ang daan mula sa bayan at mapadilim na ng mga oras na yun. Swerte naman na meron siyang dalang itak. Hindi niya ito hinihiwalay sa kanyang bewang. Dahil na din sa talas ng pakiramdam ni Popoy, nalaman niya kagad na aswang ang lalaking yon. Magandang hapon sa'yo, iho. Medyo malayo pa ang aking pinanggalingan. Maaari ba akong makahingi ng kaunting makakain? Wika ng lalaki. Pero alam ni Popoy na hindi maganda ang hangarin ng taong ito. Kaya naman inunahan niya na ang tao. Paumanhin po pero wala po ako may bibigay sa'yo eh. Pero binabalaan po kita. Hindi mo gugustuhin kalabanin ako. Kaya kung ako sa'yo, tatalikod ako at kakalimutang nagkaharap tayo. Wika ni Popoy. Ngunit tinawanan lamang siya ng kaharap. At kagad itong sumugod. Bumunot si Popoy ng itak para salubungin ang aswang. Laking gulat nito dahil napakabilis kumilos ni Popoy. Kaya napatanong ang lalaki. Anong klaseng tao ka? Manggagamot ka ba? Tanong ng aswang. Pero ngumiti lang si Popoy. Sinabing hindi siya manggagamot at isa lamang pangkaraniwang magsasaka. Kagad inundayan ni Popoy ng taga ang aswang. Tinamaan ito sa balikat. Malubha itong nasugatan. Nagtataka ang aswang. Alam niya na walang pangkaraniwang patalim ang maaaring tumalab sa kanyang balat. Pero walang kahirap-hirap na binaon ni Popoy ang talim ng itak sa kanyang katawan. Hindi ka pangkaraniwang tao. Sabihin mo sa akin, anong uri ka? Wika ng aswang. Habang pinipigil ang pagbulwak ng dugo sa sugat. Hindi ba binalaan na kita kanina? Kung nakinig ka lang sana, hindi nahahantong sa ganitong kalagayan.
Oo, tama ka. Hindi nga ako pangkaraniwan. Pero huli ka na. Dahil dito na kita tatapusin. Wika ni Popoy. Sabay tutok ng itak sa leeg ng aswang. Nagmakaawa naman ito na wag siyang patayin. Pero hindi siya pinakinggan ni Popoy. Alam niya na kapag pinatakas niya ito, maaaring balikan siya nito o kaya mambiktima ng iba pang mga tao na hindi naman mapapayagan ni Popoy. Kaya kagad niyang tinapos ang aswang. Pinutol ang ulo at kagad sinunog ang katawan. At nung araw na yon, nalaman ni Popoy ang kanyang kabuluhan. Nakita din niya ang kahulugan kung bakit siya pinagkalooban ng isang makapangyarihang mutya. At simula ng araw na yon, pinag-aralan ni Popoy ang iba pang kakayanan ng mutya, kagaya ng panggagamot. At sa tulong ng gabay na tikbalang, nagtagumpay naman si Popoy. Naging isa itong mahusay na manggagamot. Alam niya na simula pa lamang ito ng isang napakabigat na tungkulin. Pero alam ni Popoy sa sarili, handa na siya at makakayanan niya ito. Sa tulong ng mutya ng saging at gabay na tikbalang. Nang mga panahong ito, isang estudyante sa kursong nursing si Patricia, kasama ang dalawa pa niyang kaibigan na sina Denny at Bobet. Madalas magkasama ang mga ito kahit sa mga aktibidad sa paaralan, maging sa paggala kung saan saan. Pero dahil sa kurso, may isang karanasan sila Patricia na hinding-hindi nila malilimutan. Bago tayo magpatuloy, kaunting description lamang sa lugar. Dahil dito iikot ang buong kwento. Napakalawak ng paaralang pinapasukan nila Patricia. Katabi ito ng isang ilog. Medyo mga luma na din ang mga gusali. Sinasabing tinayo ang paaralang ito panahon pa ng mga Amerikano. Kung titignan mula sa labas, talagang malalaman mo na may nakakatakot na nakaraan na nangyari dito. Balik tayo sa kwento. Isang umaga habang nasa klase, napag-usapan ng tatlong magkakaibigan na mag-group study para sa report nila. Sa library ng eskwelahan nila ito gagawin. Ano guys? Tuloy ba tayo mamaya? Tanong ni Denny habang papalabas ng silid-aralan. Kakatapos pa lamang ng klase ng mga oras na yon. 7:00 na ng gabi. Ang problema, baka wala na ako masakyan pa uwi niyan. Tugon ni Bobet. Medyo may kalayuan ng tahanan nito. Pero para masiguradong matapos nila ang kanilang report, nagpresenta si Patricia na doon na lamang sa tahanan nila patulugin ng dalawa. May sasakyan naman ito, kaya ayos lang sa kanya. O sige, para wala nang takas sa inyo, doon na tayo matulog sa bahay namin. May isa pa namang kwarto doon eh. Hindi na ginagamit. Tsaka wala naman sila papa doon. Nasa Cebu sila ngayon eh. Wika ni Patricia.
Bigla namang sumigla ang dalawa. Siyempre pumayag ang mga ito. Kumain muna sila sa isang fast food sa labas ng campus bago sila magpunta sa library ng paaralan. Nasa gawing dulo pa ito ng campus. Medyo madilim ang daan papunta doon. Lalo na't wala ng klase dahil uwian na ng iba pang mag-aaral. Uy, baka may multo doon ha. Iiwanan ko talaga kayo. Wika ni Denny. May pagkabinabae ito. Pero hindi mo mahahalata dahil napakalaki ng katawan. Uy, Densyo, tigilan mo nga ako. Sa laki ng katawan mong yan, natatakot ka sa multo? Eh ano naman kung meron nga? Aanhin ka naman nila. Multo na nga sila, diba? Tugon ni Patricia. Medyo malakas ang loob nito dahil pinsan niya si JR. Marami itong tinurong pangkontra sa kanya. Pagkarating nila sa library, nagsimula na silang maghanap ng mga librong kakailanganan nila sa pag-aaral. Habang naglalakad sa hallway ng library, nakarinig si Patricia ng mahinang pag-iyak ng isang sanggol. Pero hindi na lamang niya ito pinansin. Inisip na lamang niya na dahil ito sa mga bahay sa likod ng library. Naupo sila sa isang lamesa. Tahimik lang silang tatlo ng mga sandaling yon. Nang bigla muling nakarinig si Patricia ng iyak ng sanggol. Sa pagkakataong yon, malapit lang ang pinanggagalingan. Naka-headphones ang dalawang kasama. Kaya hindi niya matanong kung naririnig din pa nila ang iyak ng bata. Pero kagaya nung una, hindi na lamang niya ito pinansin. Nagpatuloy lang sila sa pag-aaral. Hanggang sa natapos na sila. Nagpasya na ang mga ito na umuwi. At kagaya ng pinag-usapan, doon sila natulog sa tahanan ni Patricia. Pagkarating pa lamang sa bahay, itinuro na ng dalaga sa dalawang kasama ang kwarto nilang tutulugan. Pero bago sila matulog, napagpasyahan muna ng mga ito na tumambay sandali sa maliit na balkonahe sa second floor ng bahay. Habang nakatingin sa labas, napansin ni Patricia na tila may aninong gumagapang sa kalsada. Mabilis itong nagpapabalik-balik sa dalawang poste ng ilaw. Itinuro pa niya ito sa dalawang kasama. Pero sa kasamaang palad, wala namang kahit anong nakikita ang dalawa. Hinayaan na lamang ito ng dalaga. Sa isip ni Patricia, baka dalawang pusa naglalaro lamang. Kinabukasan, maagang nagising ang tatlo. Uuwi pa sina Denny at Bobit sa kani-kanilang tahanan para magbihis ng uniforme. 10:00 pa naman ang pasok nila kaya may oras pa sila. Naiwang mag-isa sa tahanan si Patricia. Habang naghahanda ng sariling almusal, nakarinig siya ng mahinang pagkaluskos sa kusina. Kaya sinilip nito. Alam niya na mag-isa lamang siya sa tahanan ng mga oras na yon dahil nag-day off ang katulong. Pagkarating sa kusina, wala namang tao. Inikot pa niya ang lugar hanggang sa makarating sa banyo. Nanindig ang balahibo ni Patricia nang makakita ng maliliit na bakas ng paa.
Tila mula sa isang taong gulang na sanggol. Papunta ito sa bintana sa likod ng tahanan. Dahil sa kuryosidad, lumabas ito ng pinto sa kusina. Pagkalabas ni Patricia, nahagip ng mga mata niya ang isang nilalang na halos kasing laki lang ng pusa. Itim ang balat. Masyadong mabilis ang paggalaw kaya naman hindi na niya nagawa pang tignan kung ano ito. Simula ng araw na yon, hindi na nawala sa isip ni Patricia ang mga karanasan. Pagkarating sa paaralan, kagad niya itong sinabi sa mga kaibigan. Pinagtawanan lamang siya ng mga ito dahil hindi kagaya ni Patricia. Hindi naniniwala ang dalawa sa mga misteryoso, lalo na sa mga engkanto at lamang lupa. Ay naku Pat, yan ka na naman eh. Puro ka kababalagan. Malay mo yung mga bakas na yun galing lang sa anak ng katulong nyo. Naglaro lang sa labas ng walang tsinelas. Wika ni Donnie. Pero hindi sumang-ayon si Patricia. Paanong makakapaglaro ang anak ng kasambahay? Wala pa nga itong 5 buwang gulang. Kinagabihan, matapos ng klase ay kagad nang umuwi ang tatlo. Habang papunta si Patricia sa parking lot, nakarinig muli siya ng hikbi ng isang sanggol. Nanayo ang balahibo niya dahil napakalapit nito mula sa kinatatayuan. Nang malapit na ito sa kotse, lalong lumakas ang pag-iyak. Sinilip niya ang loob ng sasakyan pero wala namang sanggol doon. Ganon din ang ginawa niya sa iba pang sasakyan. Pero wala naman itong nakita. Hanggang sa bumalik na ito sa kotse. Aksidenteng nahulog ang susi ng sasakyan. Napasilip siya sa ilalim. Laking gulat niya nang nakakita ng isang sanggol na nakahiga sa mismong ilalim ng sasakyan. Dahil sa pagkataranta, dali-dali niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng 2 kaibigan. Kaagad namang sumagot ang mga ito. Swerte namang nasa campus pa ang 2. Kaagad nilang napuntahan si Patricia. Nadatnan nila ito nagpapabalik-balik sa likod ng sasakyan. Uy babae, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng baklang multo dyan? Tanong ni Denny. Denny, may baby sa ilalim ng kotse ko. Bilis, tignan mo. Tugon ni Patricia. Sanggol? Seryoso ba pati? Bika ni Bobet. Sinilip niya ito. Pero wala naman siyang nakita. Wala naman eh. Pinaglululoko mo lang yata kami. O baka naman gusto mo lang matulog kami ulit sa bahay nyo. Muling wika ni Bobet. Matapos silipin ang ilalim ng sasakyan. Hindi ako nagbibiro. May nakita akong sanggol sa ilalim ng sasakyan. Nandyan lang yun kanina eh. Pagpupumilit ni Patricia. O sige, ipagpalagay nating may baby nga dyan kanina. Sa palagay mo, paano yun makakalis? At kung makakagapang man yun, hindi yun makakalayo. Ano ka ba, Patricia? Ayos ka lang ba? Napapansin kong hindi ka ayos noong mga nakaraang araw eh. Tanong ni Denny.
Kaya sinamahan na lang nila ito sa tahanan. Nag-aalala ang mga kaibigan na baka mapano ito. Pagkarating sa tahanan ng dalaga, kaagad itong pumasok sa silid at natulog. Iniisip ni Patricia na baka dahil lang ito sa pagod. Kaya kung ano-ano na lamang ang kanyang nakikita. Habang mahimbing na natutulog, nakakita siya ng isang babae sa panaginip. Masasabi niyang isa din itong estudyante sa parehong paaralang pinapasukan. Masyadong malinaw ang panaginip niya. Tandang-tanda ni Patricia ang mga detalye, maging ang lugar kung saan naganap ang mga panaginip. Nakita niya ang babaeng may bitbit na isang maliit na supot. Naglalaman ng isang babasaging garapon. Naupo ito sa lupa at tila umiiyak. Inilabas niya ang garapon mula sa supot. At dito na biglang bumalikwas si Patricia. Dahil ang laman ng garapon, isang hindi pa naisisilang na sanggol. Napasigaw ito dahil sa sobrang takot. Dali-dali namang pumasok ng silid ang dalawang kaibigan. Pat, anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Bobet. Pero umiiyak lamang si Patricia ng mga oras na yun. At nang medyo mahimasmasan na ito, kaagad niyang sinabi sa kaibigan ang kanyang panaginip. Hindi ko maintindihan, Bobet. Pero may nakita akong babae na nakaupo eh. Sa lupa doon sa loob ng campus. May hawak siyang garapon tapos yung garapon na yun may lamang fetus. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Tugon ni Patricia. Patuloy pa din ito sa pag-iyak. Dito na nagsimulang kilabutan ang dalawa niyang kaibigan. Pati, may third eye ka ba? Kasi, base sa lahat ng sinasabi mo, mukhang may mensaheng gustong iparating sa'yo yung batang nagpapakita sa'yo eh. Wika ni Denny. Sa pagkakataong yun, naniniwala na sila sa sinasabi ni Patricia. Kaya nagpasya ang mga magkakaibigang imbestigahan ng palihim ang mga nangyayari. Dahil kung sasabihin nila ito sa iba, wala din namang maniniwala. Kinabukasan, araw ng Sabado. Walang tao sa paaralan. Dahil wala namang pasok. Maliban na lamang sa mga nagmamasteral. Pagkapasok nila ng campus, kaagad nila itong nilibot. Masyadong malinaw ang panaginip ni Patricia. Kaya madali nilang natunton ang lugar na nakita niya sa isipan. Hanggang sa natunton nila ito. Isang bakanting lote sa mismo likod ng library. Medyo malapit ito sa pampang ng ilog. Wala na masyadong nakatira sa lugar. Hinanap ni Patricia ang eksaktong lokasyon kung saan niya nakitang nakaupo ang babae. Ipinikit niya ang mga mata. Nakita niya sa isipan kung saan ito inilibing ang garapon. Akmang hukay na sana nila ito. Bigla silang sinita ng mga gwardya. Hindi sila pwedeng pumunta sa lugar na yon dahil masyadong marami mga basag na bote at salamin. Ginawa itong tapunan ng mga basura noong pinapagawa pa lamang ang mga gusali sa paligid ng paaralan.
Wala naman silang nagawa kundi umalis. Kaso lang, talagang determinado si Patricia na mapatunayan sa sarili na totoo ang lahat ng nakikita. Kinagabihan, binalikan nila ang lugar. Pero ang pinagtataka nila, tila nag-iba ang paligid. Hindi na yon ang lugar na pinuntahan nila kani-kanina lang. Nagmistula itong kagubatan. May mga malalaking puno at mayabong na baging. Pero sigurado si Patricia dahil sa nag-iwan siya ng palatandaan sa lugar. Iniwanan niya doon ang payong. At nang tignan niya ito, naroon pa rin sa pinaglagyan niya ang payong. Ni hindi man lang ito nagalaw. Patricia, sigurado ka bang ito yung lugar? Parang nag-iba eh. Tanong ni Bobet. Oo nga, Pat. Parang mali yata tayo ng pinuntahan eh. Dagdag ni Denny. Kaagad namang dinampot ni Patricia ang payong na nilagay. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Tugon ni Patricia. Pinakita niya sa mga kaibigan ang payong na nilagay. Noong papasok na sila, doon naganap ang pinaka nakakatakot na karanasan ng tatlo. Nakarinig sila ng iyak ng bata. Palakas ito ng palakas na parang nagagalit. Hanggang sa nagmistula na itong angil ng isang nilalang. Inikot ni Patricia ang paningin sa paligid. Pero wala naman silang nakitang kahit ano. Hanggang sa sunod-sunod na pagkaluskos sa paligid ang narinig nila. Mula ito sa isang sulok kung saan medyo natatamaan ang liwanag mula sa ilaw ng kalsada. Tumampad sa kanila ang isang nilalang. Halos kasing laki lamang ito ng pusa. Nagliliwanag ang mga mata. At nang unti-unti itong lumapit sa kanila, lumantad ang matatalas nitong mga ngipin. Hindi nila alam kung ano ang nilalang na yon. Sa sobrang takot, dali-dali silang tumakbo palabas ng lugar. Walang lingon-lingon. Hanggang sa makarating sila sa kotse ni Patricia. Dali-dali silang nagsipasok sa loob. At nang papaandarin na sana ni Patricia, hindi niya mahanap ang susi. Naalala niyang nailagay niya pala ito sa bag. Pero dahil sa sobrang pagmamadali, naiwanan nila ito sa lugar. Pare-pareho na silang nataranta ng mga sandaling yun. Hanggang sa may lumapit sa kanila na isang gwardya. Ma'am sir, may problema po ba? Tanong ng gwardya. Laking pasasalamat naman ng tatlo dahil dumating ito. Wala naman po, Manong. Kuwan kasi, nawawala po yung susi na sasakyan ko. Pwede po ba magpatulong sa paghanap? Tugon ni Patricia. Kagad silang lumabas. At kunyari ay hinahanap ang susi. Hanggang sa makarating sila kung saan iniwan ni Patricia ang bag. Akmang dadamputin na sana niya ito. Pero bigla na lamang nagsisigaw ang gwardya. Nang tignan ito na magkakaibigan, isang nilalang ang nakakapit sa leeg nito. Halos hindi makakilos ang tatlo sa nakita. Nanaig kay Patricia ang pagnanais na malaman ang dahilan ng panggagambala ng nilalang.
Kinuha niya ang flashlight ng gwardya. Inilawan ang nilalang sa muka. Dito niya nakita na isa pala itong tiyanak. Umangil sa kanya ang nilalang at kagad tumalon palayo. Tila natatakot ito sa liwanag. Pero sa kasamaang palad, malubha ang tama ng gwardya. Kaya naman dali-dali na silang lumabas sa lugar. Dinala ang gwardya sa loob ng campus. At bilang mga nursing students, sila na mismo ang gumamot dito. Matapos nilang gamutin ang sugat ng si Q, kanya-kanya silang upo sa sulok. Tulala, pare-parehong hindi makapaniwala sa nakita. Sa isip ni Denny, sa telebisyon lamang niya ito makikita. Hindi niya inaasahan na siya mismo ang makakaranas. Kinabukasan, ipinatawag sila sa opisina ng paaralan. May mga pulis na nagpunta. Hindi ito naniniwala sa sinabi ng gwardyang sugatan. Tinawanan lamang siya ng mga ito. Pero nang sina Patricia na ang nagpatotoo, bahagya nilang nakumbinsi ang kapulisan. Ngunit kinausap sila ng mga ito. Huwag munang ilalabas o sasabihin kahit kanino. Dahil lilika lamang ito ng gulo. Lalabas silang katatawanan sa harap ng maraming tao. Pansamantalang pinaliban sa klase sina Patricia at mga kaibigan. Parang din sa kanilang proteksyon. At nang makalipas ang ilang araw, palihim na sinimulan ng kawani ng NBI at kapulisan ng sinasabing lugar kung saan sila sinalakay ng tiyanak. Itinuro din ni Patricia ang lugar sa kanyang panaginip kung saan hinihinalang inilibing ang isang hindi pa naisisilang na sanggol. Hinukay nila ang lugar. Positibo nga. Nakita nila ang isang garapong may lamang kulay itim na likido na tila pinaghalong putik at tubig. At nang suriin ito sa laboratorio, napag-alaman ng mga eksperto na galing nga ito sa isang tao. Natukoy din ang edad ng sanggol. Nasa 4 na buwang gulang pa lang ito sa sinapupunan ng pumanaw. Hindi nagawang matukoy ng kapulisan kung sino ang may gawa nito. Pero isang araw, habang papauwi si Patricia, may lumapit sa kanya na isang babae. Nasa edad 30 pataas. Umiiyak ito sa harapan niya. At nang titigang mabuti, nanlaki ang mga mata ni Patricia. Ito ang babaeng nakita sa kanyang panaginip. Walang sabi-sabi. Kagad itong kinumpronta ni Patricia. Bakit mo nagawa yun sa anak mo? Hindi ka na naawa. Anong kasalanan ng bata sa'yo? Wika ni Patricia. Hindi naman makasagot ang babae. Tuloy-tuloy lang ito sa pag-iyak. Nang medyo mahimasmasan ang babae, dito na siya nagsimulang magpaliwanag. Hindi sinasadya ang pagbubuntis ko. Nabuntis ako ng nobyo ko dati. Ayaw akong panindigan. Ipinalaglag ko na lang ang bata dahil kapag nalaman ng mga magulang ko, siguradong papalayasin nila ako. Masisisi mo ba ako kung ikaw ang nasa katayuan ko? Wika ng babae. Kung ako nasa katayuan mo, hindi ko pa rin gagawin yun.
Dahil pipiliin ko pang palayasin ako ng mga magulang ko kaysa patayin ang sarili kong kadugo. Gayon pa man hindi na kita sisisihin. Kasi nangyari na eh. Ang gawin mo na lang, humingi ka ng tawad sa anak mo. Lalo na sa Diyos. Para matahimik ka at ang kaluluwa ng anak mo. Tugon ni Patricia. Matapos ang pag-uusap, kaagad umalis si Patricia. Naiwan ang babaeng umiiyak. Hindi naging malinaw ang totoong nangyari doon sa tiyanak. Pero sa kasalukuyan, wala nang narinig pang ginagambala ng nilalang. Marahil natahimik na ito, umuwi na sa piling na may liga. Sa mga magtatanong kung paano nagiging tiyanak ang isang sanggol, narito ang paliwanag. Ang bawat tao ng isilang ay may likas na kasalanan. Natatanggal lamang sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Ang kaluluwa ng isang hindi nabinyagang sanggol ay hindi makakatawid papunta sa langit hanggat hindi ito nababasbasan ng isang pari. At dahil sa hindi sila makakatawid, nananatili sila sa mundo sa pagitan ng langit at impyerno. At kadalasan, nahahatak ang mga ito ng kaliwa. Dahilan para maging munting mga nilalang, namiminsala at nanggagambala ng mga tao. Pero hindi ito kagaya ng ibang elemento na kayang itaboy sa pamamagitan ng kumbate. Dahil wala itong kakayanang mag-isip. Iisang bagay lamang ang nasa isipan ng mga tiyanak. Ito ay ang pumatay. At iisang damdamin lang din ang pinapakita ng mga ito. At yun ay galit. Hindi sila nabigyan ng pagkakataong maranasan ng ganda ng mundo. Galit dahil sa kasakiman ng mga taong kumitil ng buhay nila bago pa man sila isilang. Galit dahil hindi sila matanggap ng kanilang mga magulang. Dahil na din sa kanilang kaanyuan. At kahit sila ay mga kampo ng kasamaan, naghahanap pa din sila ng kalinga ng isang ina.